Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga boss. Kamusta? Salamat sa pagbisita. Welcome mga boss sa ating maliliit na magmamanok YouTube channel. So nandito naman tayo mga boss at meron naman tayong panibagong video. So ngayon mga boss, ang pag-uusapan natin ay yung tinatawag nating pointing sa day of fight. So ano nga ba mga boss ang pointing? So ang pointing mga boss ay ito ay dinadala natin yung manok natin sa pinakamataas na tugatog ng antas ng kanilang physical at saka mental conditioning. So dito mga boss ay kinokontrol natin yung patuka ng manok natin at kinokontrol natin yung moisture ng manok natin dito. Kasi mga boss dito sa labanan sa ating bansa, ito yung tinatawag nating slasher type. So ito yung pabilisang pumatay ng kalaban. So mas maganda nito mga boss, yung moisture ng manok natin ay yung tamang-tama lang, yung kumbaga yung sa gitna lang. Hindi sobrang dry at hindi din sobrang wet or basa yung manok natin. So mas maganda kung tama lang yung moisture ng manok natin dito mga boss. Kasi mga boss, pag tama ang moisture ng manok natin, dito ay maganda yung palo ng manok natin. Kumbaga unat na unat yung paa pag pumalo yung manok natin. At dito mga boss ay kinokontrol natin yung pagkain ng manok natin. Kasi mga boss, pag sobrang mang busog yung manok natin, dito ay medyo iba yung galaw ng manok natin. Kumbaga mabigat yung pakiramdam ng manok natin kung sobra busog yung manok natin. At kung sobra naman sa tubig yung manok natin dito mga boss, ay talagang mabibigat din sa pakiramdam ng manok natin kung sobrang maraming tubig na binibigay natin sa manok natin sa araw mismo ng laban. At isa pa mga boss, kung over sa moisture, ay pag tinamaan yung manok natin ay ito mga boss ay tatagas at ito ay magpapass out talaga yung manok natin pag once na tumagas yung manok natin mga boss. So ay mga boss, kailangan tamang-tama lang yung moisture at kailangan ay hindi sobrang busog at hindi din sobrang gutom. Depende sa inyo mga boss, depende sa bloodline natin kung ano yung klase ng manok natin na pinopointing. Kasi mga boss, meron tinatawag nating light fowl tsaka heavy fowl. So ang light fowl mga boss ay dito ay hindi nila kaya sobrang gutom, sobrang uhaw. So kailangan ay merong konting laman yung kanilang butsi at hindi masyadong kumbaga hindi masyadong empty yung manok natin dito. Pero kung heavy naman yung manok natin ng mga boss ay kaya naman nila na talagang i-empty talaga yung manok natin. Kaya naman nila. Pag heavy yung manok natin tulad ng mga hats, heavy yung mga hats kasi matatapang yan mga boss. Pero ang mga manok kaya yung sobrang uhaw, sobrang gutom ay talagang mag-pick out yung manok natin or mag-uupyo yung manok natin pagdating sa itaas ng gradas. So ay mga boss, yung iwasan natin, mas maganda kung mag-pointing tayo. Alamin natin yung bloodline natin ng manok natin kung kaya ba sa crop empty or gut empty. Depende kung saan mas maganda maglaro yung manok natin, doon natin ipo-point yung manok natin. Kasi mga boss ay meron namang manok na bago bitawan ay pinipitikan muna ng crackcorn kasi nga pag hindi ay mag-pick out yung manok. Meron naman na maganda yung laro pag crop empty, kumbaga walang laman dito sa balon-balonan. At meron namang manok mga boss na maganda yung laban pag walang laman yung kanilang batikulon. So ayun mga boss, alamin natin, kalalanin natin yung linyada ng manok natin kung saan mas maganda maglaro at doon natin ipupointing yung manok natin. So ito pa mga boss, depende mga boss dito ay nagbe-base din yung iba sa ipot ng manok. Sa ipot ng manok mga boss, kasi mga boss meron namang una-una yung droppings ng manok, yung tinatawag nating intestine. So marami pang may laman pa yung balon-balonan at saka bituka ng manok. So meron ding mga boss sunod ay yung tinatawag nating cecal droppings. Tapos yung mga urate na yun mga boss. Dito mga boss, yung iba ay talagang mas maganda maglaro yung manok nila pag sa cecal droppings at yung iba naman ay yung sa urate droppings. So kaya nga mga boss, alamin natin kung ano yung linyada ng manok natin at kung saan sila maganda yung laro at doon natin ipupoint yung manok natin. So ayun mga boss, kung mag-pointing tayo, mas maganda mga boss na umaga pa lang mismo ay dalhin na natin yung manok natin doon sa sabungan at doon na tayo magpapakain. Kasi mga boss,
una-una, maka-acclimatize ka agad yung manok natin sa sistema, sa klima doon sa sabungan. So isa pa mga boss, mas maganda kung doon na tayo magpapakain para tuloy-tuloy na yung pagpapointing natin ng manok natin. Mas maganda kung doon sa sabungan, kasi yung iba sa bahay, kung sa bahay mga boss, papakainin at magpapointing tayo sa bahay. Pag dalhin pa natin sa sabungan, baka maudot pa yung pagpapointing natin ng manok natin. So mas maganda mga boss na doon na sa sabungan natin ipopointing yung manok natin. So para tuloy-tuloy na at ma-monitor na natin yung manok natin. So sa akin mga boss, pag ako ma-pointing ay umaga pa lang mismo ay doon na yung manok ko. Gusto ko doon na yung manok ko sa sabungan. Gusto ko doon ako magpapakain at then pag makita ko na yung schedule ng manok ko, kung anong oras mailaban, doon na tayo mag-a-adjust ng patuka. Kung ilang grams ba ipatuka natin sa manok natin, para mag-empty ba bago ilaban yung manok natin. So dito tayo mag-base mga boss ng patuka natin kung makita na natin yung schedule kung anong oras na ilaban yung manok natin. So ayun mga boss, para may idea tayo kung ilang grams yung patuka natin, basta nakikita na natin yung schedule ng laban ng manok natin. So dito mga boss, umaga, for example, City, magpakain tayo 7 AM. Papakain tayo. For example, 1 o'clock yung nalaban yung manok ko. Dito sa morning mga boss, 7 AM ako nagpapakain. So alam ko yung manok ko ay mas maganda yung laro na gut empty. So ang pinapakain ko lang sa manok ko mga boss, pinakain ko lang 5 crack corn tsaka 2 pellets lang. So 1 PM na fight yung manok ko. 7 AM pinakain ko yung manok ko. So ayun mga boss, maganda naman yung laro ng manok ko. So depende nga mga boss kung anong linyada ng manok natin at saan ba magaling yung manok natin, sa gut empty or crop empty, depende sa manok natin. At ito mga boss, meron kasing manok na medyo mahina magpanunaw at meron namang manok na malakas ang panunaw. So depende kung ilang grams na ibigay natin at tansyahin natin na pag laban na ng manok natin ay empty na or crop empty na or gut empty na yung manok natin bago dalhin sa itaas ng gradas. So ayun mga boss yung sistema natin. At sa sistema natin mga boss, pag ako ang mag-pointing doon sa sabungan, every 2 hours ay nililimber ko yung manok ko, ini-check ko yung ipot tsaka moisture ng manok natin. So dito mga boss, malalaman natin yung manok natin kung ano yung kailangan. Kung mag-u-off ba yung manok natin or okay pa yung manok natin. Dito tayo mag-a-adjust mga boss kasi nga every 2 hours ay minumonitor natin yung manok natin. So dito ay magkakaroon tayo ng idea kung ano ba ang kulang at kung ano ba ang dapat gawin sa manok natin. So ayun mga boss yung simpleng tips lang natin sa pointing sa DO5. Basta tandaan lang natin mga boss, alamin lang natin kung ano yung linyada ng manok natin at alamin natin kung saan maganda yung laro ng manok natin, kung saan natin ipopoint, sa crop empty or gut empty, depende mga boss kung anong ipot yung basihan natin na maganda yung laro ng manok natin at doon natin ipopoint yung manok natin. So ayun mga boss yung sistema natin pag tayo ang magpo-pointing, basta't minomonitor lang natin, tandaan lang natin na mas maganda na hindi busog yung manok natin ilaban at maganda na tamang-tama lang yung moisture ng manok natin. So ayun mga boss, yung simpleng tips lang natin sa pagpo-pointing natin sa araw mismo ng laban. So sana may napulot kayong konting idea kung paano tayo mag-pointing sa ating panlaban. So maraming salamat mga boss at God bless.